Hi guys! Happy Sunday at today magde-declutter tayo ng damit. Kasi medyo marami na siya. Tapos wala na kaming space. So, kalahati nito sa akin. Actually, more than kalahati sa akin. And then yung isang kalahati kay Jack. So, magde-declutter ako ng mga bagay na hindi ko naman kailangan. Or mga damit na hindi ko na sinusuot. So, lately guys, or this year, ang sabi ko sa sarili ko na hindi ako mag-overconsume or hindi ako bibili ng mga bagay na hindi ko naman kailangan to avoid overconsuming. Na-realize ko to nung nag-move kami ng bahay. Na-realize ko na ang dami namin gamit. Ano lang siya, parang dust collecting lang siya. Some of them, na-realize namin na they go to the bin or to the landfill kahit kahit hindi pa namin siya nagagamit, or bumibili kami ng mga bagay na wala namang paggagamitan. So this year, sabi ko talaga sa sarili ko na I'll try to buy things with intention. It's either kailangan na kailangan ko siya or need siya dito sa bahay, or it's something that parang investment, so investment worthy, if that makes sense. Yeah, kasi I feel bad na ang dami namin tinapon the last time. Hindi namin ginamit o hindi naman namin ginagamit. Nag-downsize kami ng bahay. So, wala kaming space dito sa bahay na to kasi napakaliit lang niya. And I think it's a good thing as well to, be mindful and not overconsume things. Good luck sa akin ngayon. Magde-declutter ako. Titignan ko yung mga damit na hindi ko na nasusuot for more than 2 years. Another day, another Monday, another day off. And today we are off to do some errands. Hindi ko alam kung gaano karaming errands yung paano kong gawin today. Pero some of those errands ay yung errands na mema lang. Charot! Actually, I'm going to sort out the storage. Mag-harap kami ng storage or magre-rent kami ng storage dahil kita nyo naman yung bahay na napakaliit. And then, yung mga gamit namin is napakadami din. Like I've mentioned before, nag-move si Mama from New Zealand to Sydney. So, naiwan yung iba niyang gamit and medyo marami yon. So, ilalagay na lang namin siya sa storage na yon para may space kami dito sa bahay. Apart from that one, pupunta rin ako ng Kmart. Of course! Duh! Hindi kumpleto ang Monday or kumpleto ang week kung hindi tayo nakakapag-Kmart. So, pupunta ako ng Kmart. Bibili ako ng pillows dahil may bisita tayo. Actually, for the next 2 weeks, may bisita kami ni Jack. Ginawa kaming hotel. Ginawa kaming B&B. Gagawin kaming B&B for the next 2 weeks. So, good luck sa akin. And, by the way guys, I think this is one of the coldest week. Pakita ko kung bakit ito ang coldest week. O, diba? Blenheim. Today, tignan nyo, -1. Tapos bukas 0. Ang highest ay 15. Ano naman, pa-flash ko dito kung ano yung itsura niya. Nakakaloka. But yeah, pupunta na ako. Tumawag kanina si Jack. Sabi niya, maaga daw siya uuwi. Pero kailangan ko na i-sort out yung storage ngayon. Kasi kailangan ko rin tawagan si Mama before she goes to work and sort it out. Yun na yung gagawin ko. Grabe. Anong nangyari sa... I'm gonna do a lot of errands today. By the way, guys, kita niyo ba itong Udi ko? Pusa yan. O, diba? Sobra naman ang pagiging crazy cat lady. Hindi ako makapaniwala sa pain na experience ko today. Hindi ko siya in-expect, to be honest. Like, sobrang TMI nito, but I feel like most of the girls that watching this vlog makaka-relate na sobrang hirap maging babae. Kanina sa storage unit, diba tumitingin ako ng mga storage and parang nakakaramdam na ako ng sakit. Then habang tinitignan ko sila, parang namimilipit na ako sa sakit. Akala ko parang cramps lang siya or normal cramps na it will go. Then, hanggang sa namilipit na talaga ako at sobrang sakit na talaga. Diba, parang magpapass out ako sa sakit. Ganon siya kasakit. So, yun yung story today. Dapat marami akong gagawin. Dapat gagala ako sa Kmart. Dapat magtitingin-tingin ako sa Chemist Warehouse. Dapat mag-grocery pa ako. Titingin ako sa grocery or kung saan man. Dapat magta-town pa ako. Pero wala. Nauwi ako sa bahay. And pagka uwi ko ng bahay, dun ako
lalong namilipit sa sakit. And then yung pilipit ko sa sakit, this is para talaga akong mamama. Yung drive ko pa lang, galing storage unit, papunta ng bahay, sobrang sakit na. Parang like, oh my God, anytime soon, sisigaw na ako sa sobrang sakit. Pero pag uwi ko dito, sobrang sakit talaga. Hindi ako makalakad. And then, minessage ko lang si Jack na sobrang in pain na ako. And, of course, meron naman ako mga gamot. Alam ko naman ako na iti-take ko, which is yung Ponstan. Hindi gumagana. So, ang ginawa ko is nag-take rin ako ng paracetamol at codeine, which worked about mga 30 minutes after taking it. And, grabe guys, it's just the worst pain ever. Worst period pain. Akala ko every period was already the worst one, pero may worse pa pala siya. So, bukas pupunta tayo ng doctor. I'm gonna ask for more painkillers. Kasi, yung downside lang ha, for me, if I'm gonna go to a doctor, lagi nilang sinasuggest is to take yung oral contraceptive pill. Kasi, it will help with the hormones, it will help with the period, ganyan. Ako naman, ayoko nun. Personally, I don't like it. They always offered it to me. Pero ako, ayoko. Hindi ko talaga gusto. So, I'll just ask for painkillers and probably help with the bleeding. I think that would help. Kasi, yung painkillers ko is Ponstan, it does help. And then yung paracetamol codeine rin, it does help. Pero kailangan ko na probably a little bit stronger. And then kailangan ko rin something for nausea. Kasi hindi naman ako nasuka, pero feeling ko gusto ko sumuka. And ayoko nun. Or probably it will help, but yeah. So, yun guys. Betang ko kayo bukas kung anong mangyayari. Guys, today is Tuesday. Usually Tuesday is my work day, pero mag-work pa rin naman ako today. Pupunta lang ako ng doctors, and as you can see, nandito ako katabi ng pinto namin. Kasi may inaabangan akong pusa. Dahil nagagalit yung pusa ko. Banda ako ng doctors. Papareseta ako kasi grabe yung period pain ko. Like, parang magpa-pass out ako sa sakit. Ganun siya kasakit, guys. So yun yung gagawin ko, and then magtatrabaho ako. Ay, tanga. Ito. Ay, bobo. Walang USB-C dito. Good morning, guys. Kasama ko yung maarte kong kapatid. No, may USB-C ka dito. Wala Kasi I've used this nga. before. I've used this before. Meron ka. Sige, hanapin mo dyan. Hanapin mo. Saan napalok ang USB-C? Wala. Wala. I'm gonna get mine. Nagrereklamo siya dahil walang USB-C yung car ko. Kasi this car, bihira ko naman siya i-drive. Ang nagka-drive nito ay si Jack. Right? So, what's the point of having a USB-C here? And then, hindi naman ako laging ma-tunes. Kayang umandar yung kotse ko nang walang patugtog, unlike them. So, yeah. Habang naghahanap yung kapatid ko ng USB-C niya, chika ko sa'yo kung anong gagawin namin. Ang gagawin namin today ay pupunta kami sa Picton, magto-toasty kami, tapos gagala kami sa Blenheim kasi there's nothing else to do. Nandito naman ako sa Blenheim, what do you expect? So, yun lang. Dito na kami sa Picton. Alam niyo ba, 30 minutes drive lang to. Or 20. Depende kung gaano kakabilis mag-drive. But if pina-follow mo yung speed limit, nasa 30 minutes, drive.
Andito rin kami dati nakatira. Picton. And, ayan, ito na yung Picton, guys. Ito na yung parang mismong town ng Picton. Terra Nova. Maliit lang siya. Mas maliit siya compare sa Blenheim. Guys, nakuha na namin ang aming toasty. Then, kakain kami with a view. Hindi kami kumain doon. Kakainin namin siya with a view. Baka lumipad yung toasty sis. Dito guys sa Picton, kahit dead siya, maganda na yung magte-takeaway ka, tapos kain ka na lang sa may view. Kasi maganda naman yung view, not gonna lie. And famous yung Picton sa cruise ships. Cruise ships ba? Cruise ships, right? And the cook's tray. Yeah, and the Cook Strait. Kasi dito lang rin yung Marlborough Sounds. Every summertime, or I think late October or November, or late spring, andun na. Doon na Sometimes you have peak ng summer. yeah, maano dun yung mga cruise ships. Maraming Pinoy. And then marami rin mga, of course, iba-ibang lahi. Doon sa vlog ni Alodia, Ang Sheng Fiao. yeah, hindi ko alam kung paano sabihin yung last name Sheng niya. Fiao. But doon sa vlog ni Alodia, meron siyang ano dun parang clip na nasa Picton siya. So I was like, ay, alam ko yung lugar na yan. Alam ko yan. That place looks familiar. But yeah, dito lang kami kakain, guys. O, diba? Diba? Kumakain din sila. Kasi ayan yung view mo. Dito bang view? Dito na tayo. O, diba? Hindi ka reverse. Charot. Diba? Toasty. Mandaman. And then, ayan. Ayan ang view mo. So pretty. Lagyan mo lang, hawakan mo lang ulit. Yung ganun. So guys, ito yung pagkain namin. Guys, kung pupunta kayo dito sa Picton or kayo yung mga Filipino na nagka-cruise ship and then napadpad kayo dito sa Picton, medyo may kamahalan tong toasty. toasty Lords. Pero medyo masarap naman siya. I recommend getting the Pete from Picton. Gagastos lang, kung gagastos man lang kayo, kung gagastos rin man lang rin. Kung gagastos naman kayo, eto na, doon na sa masarap. Only if fan kayo ng salmon. So, ito siya. So, let's Pete from Picton. And then, yung kinakain ng kapatid ko ay Ivan. Yummy! Dapat Kinain na isa po yung lang. pickles. So, yun. So juicy, guys. Juicy! Mukbangs! Try nyo siya, guys, ha? Or kapag, gusto nyo mag-roro or like mag-Islander and Blue Bridge kayo. Kung may time kayo, try nyo. Nakadya. Hap-hap. Mukhang hindi naman tinipid. So far, consistent pa rin sila sa lasa. Mom, if you're watching this, Maglaway ka. so guys, there's two ways para pumunta ka ng South Island to North Island. Kasi walang bridge. Walang bridge from... Walang bridge, pero Blue Bridge. Yeah. Walang bridge papunta. Like, hindi ka pwedeng pumunta doon by car. Magro-roro ka. Tapos magro-roro ka or magpa-fly ka. Kapag magro-roro ka or ferry, you either go to Blue Bridge or Inter-Island. Yun yung dalawa. Or plane. Like, Sounds Air. So, some people, tinatry nila yung ferry kasi nga nandun yung famous Marlborough Sounds. Scenic naman siya, maganda. Cute. Yeah, ang tagal nga lang kasi 3 oras nakakabagot. Yung 3 oras mo sa ferry, pwede kang, half an hour. From our place, ha? Guys, maliit lang talaga siya. maliit lang yung Picton. Yan. Alam nyo ba, every after
ng shift namin. Kasi nagtrabaho kami dati sa Picton. Papakita natin yung Wait tayo nga lang. Kasi bibili ako ng DC. So, yan, Subway. May Subway naman dito kahit maliit. Wala nga lang Macas. Pero dyan kami kumakain kapag, you know, after work treat and kapag payday. Tapos, closing shift kami. So, ayun na yung town. Ito na yung town, guys. Walang magagawa dito. Kung ano yung papakita ko sa inyo, yun na yung Galaan. Tops. Oh, ayan. Yan na yung Picton, guys. Ito yung town. Kung ano yung nakikita nyo, yun na yun. Well, may vape shop, may mga restaurants naman, maraming mga New Zealand souvenirs. Diba? Kung mahilig kayo sa mga basura, pwede kayo pumunta dito. Noon, may mga gawaan rin naman na cellphone dito. May kebab shop. And then may hospice. Ano, hindi pala yan. Ano lang pala yan? Parang souvenir shop lang din. Or mga thrift shop. May Foursquare, supermarket. Bukas yung paper fish. So yeah, and then may library rin sila. Ito yung library nila. This one. And yeah. And eto guys, dyan kami unang nag-work. I think ito yung una kong vlog. Sadyang hindi ko lang talaga nilagay. Or sadyang hindi ko lang siya in-upload kasi ang dami namin sinabi doon na hindi dapat pwede. Hindi maganda kasi. Hindi maganda. So yeah, Fresh Choice, the first job ever. I think alam niyo na, I think na-upload ko siya, guys. I don't know. Hindi ko alam. Kung sakali hindi ko siya na-upload, ito ang una naming job. Fresh Choice as a checkout operator. Burger at sila hotdog. Really? What's that? Guys, hot food. I mean, yung montage ko na lang siya. Guys, may mall dito sa Picton. Called Mariners Mall. Tapos, ito lang yung Marinades Mall. Mariners Mall. Okay, so Mariners Mall. And ayan siya. Kanya lang siya kalaki. And then, in real life, ito lang. Ayun na, yun na. Yun na yung mall. Wala talagang shops dito, guys. Actually, TVH, walang shops dito. Yeah, yan lang. Tapos sarado pa sila. Tapos, pag vlog mo si Scusi, tapos gano'n silang status si Zed, lagi siyang pagod. So, bumili lang kami ng Diet Coke. And we're going back to Blenheim. Kasi wala namang gagawin dito. Wala namang gagawin dito, guys. So, yun lang. I'll see you in Blenheim. Ito namin sa inyo yung dati naming bahay. So, it's basically like a 15-minute walk from here to Fresh Choice. And ito yung dati namin bahay. Renta lang to, guys. Hindi namin to hindi namin talaga siya pag-aari. So yeah, may shortcut dyan. Kapag maglalakad ka, dire-diretso lang din liko. Yun na yung bahay. Yeah, may tulay doon. Pinapakain namin yung mga leftover namin. Sa mga eels. Yeah. Ito siya. And ito, yan yung bahay na dapat bibilhin namin. Buti na lang talaga hindi. Buti na lang talaga hindi. Convince namin si mama na hindi talaga. Ang purpose na pagbili ng bahay, makalabas ng Picton. Yeah. Lapit na yun dito. Ito! That house. Yung natatabunan siya ng ano, but ito yung bahay. Wala ay, I'm a bit lost. Hello? I'm a bit loose. Na may kotse sa likod. Oh. Pakita mo yung tulay. Ayan. So, sabi ko sa inyo, dire-diretso lang. Then, ayan na yung tulay. Then, may eel dyan. yan yung dati namin bahay. Very tago. Yan. Very malamig din. Yun. So, imagine, di ba, punta ka dito to school. Yung school kasi namin sa Blenheim, ayaw namin mag-Queen Charlotte. Punta kami dito. Dito kami sa Burley Pie. The Burley Shop.
bibili kami ng pie. Bibili siya ng pie. Kasi, yung favorite niyang pie is yan. Ano orderin mo, Domi? Steak and blue cheese. Yeah, hindi ko siya gusto. Ang gusto ko talaga is yung Brumbies. So, nandito lang siya. Sa Blenheim na pala kami. Guys, sold out sila. So, wala tayong choice. Yung other flavors na nandun ay hindi naman niya gusto. So, yeah. Sad. Next time. Ano pa naman yung nilook forward ni Dom na nandito siya sa Blenheim. Ang Burley Pie at yung Alans. At yung Toasty. Isa pa lang yung natitik. Yung Toasty pa lang. Hindi niya inubos yung Toasty niya para sa Burley Pie. Tapos sarado na rin pala. I know, sold out naman pala. It's okay. Dahil sarado yung Burley Pie, dumana lang kami dito sa Sweet Creations. And bili kami ng mga cupcakes. Actually, si Dom lang. Bumili siya ng cupcakes niya para sa previous colleagues niya at sa kanyang mga friends. And napabili na rin ako kasi today, last day ng colleague ko. And wala ako. So, binilhan ko na lang siya ng cupcakes. Sana magustuhan niya. I-haul ko lang yung mga binili sa akin ni Domi. Kasi galing siya ng US and then galing rin siya ng iba't ibang lugar. I don't know where and where. Basta. Ito yung mga inuwi niya sa akin. That one is from Pedro. Ito yung bag na binigay niya. Papakita ko sa inyo later. Kasi yung dust bag lang yun nandyan. Galing itong US. This is the Cheetos Smart Food. I think, it's a Smart Food Cheetos Cheddar flavor popcorn daw. Sabi nila, Mama, masarap daw. Kasi meron din si Mamang natanggap. So, sabi niya masarap daw. So, I'll try it. So, galing Marks & Spencer from Singapore. Nag-Singapore leg siya. Yan. Then, ito din. From Marks & Spencer, I believe. Para naman to kay Jack. So, Percy Pig and then Caterpillar Sour Worms. Para daw sa kanya. And I believe this one is from US. Airheads, lollies. Mostly yung mga lollies kay Jack yan kasi gusto ni Jack yung mga lollies. Kay Nerds. Ito, galing tong US. I also got some Oreo Reese's. Try natin siya. I got some Chips Ahoy Red Velvet na tinikman ko, which is masarap siya, guys. Sinubukas na siya. Binuksan na namin siya ni Dom kahapon. And then, ito yung itsura niya. Yan. My mom loves this one and I kind of get the hype. Masarap nga talaga siya. So, then, meron rin akong 2 kilo na 1 kilo lang ata. Yeah, 1 kilo na peanut butter M&M. At party size na Chips Ahoy. Yeah, so yun lang. Maraming salamat, Domi, sa mga pasalubong mo. Sana marami ka pang ipasalubong in the future. Guys, hindi to isang bilian, ha? Every time pupunta lang siya sa US or Singapore, hingi ako ng pasalubong. Pero hindi kada punta niya doon is manghihingi ako ng pasalubong. So, mga naipon na to. Kasi last nakita namin was last month, nung nag-Italy or Europe trip ako. Nakuha ko na iba kong pasalubong sa kanya at nakain ko na rin. Yeah, dahil wala akong space sa pantry namin, dito siya sa isang bag na to. So, yeah, yan ang aming stash. Wala talaga, maliit ang pantry namin. So, it is what it is.